Binanatan ni Undersecretary Claire Castro si Kapit Tuko ay si Senator Alan Peter Cayetano, mga tol. Ito po kasi may kaugnayan sa live selling sa live selling, hindi, yung FB live po nitong si Alan Peter Cayetano yesterday, kung saan binabanatan niya po ang Malacanang at pinalalabas na nakikipagsabuatan ito partikular kay Senator Ping Lacson. Ito po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano kahapon, mga tol, no? Sa balita po ng DZMM Teleradyo, inakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang Malacanang at ang mga kaalyado nito ng umano'y panggugulong nagresulta sa deadlock sa liderato ng Senado. Nanindigan si Cayetano na hindi naaayon sa konstitusyon ang balasahan sa Senado noong nakaraang linggo at nagbabala sa pagtatangka umanong pagpapahina ng demokrasya. In particular, Cayetano inakusahan ang Malacanang ng panggugulo kaya nauwi sa Senate deadlock. Pero hanggang sa FB Live niya lang naman dinadala. Ang pinaka-best sana dito, dalhin niya sa Korte Suprema. Bakit hindi niya madala sa Korte Suprema? Kasi alam niyang matatalo siya. Mamaya may babasahin po akong panulat ni Attorney Edwin Lacerda, kaugnay po ng sitwasyon diyan po sa Senado, at tingin ko malaki po ang maitutulong nito sa ating mga kababayang Pilipino para maunawaan kung ano ang sitwasyon at dapat gawin ultimately nitong si Alan Peter Cayetano. Pero bago natin puntahan yan, siyempre ito na po yung mga bahagi ng pagbanat ni Yusek Claire dito po kay Cayetano. Sa balita po ng GMA News, meron po itong titulo, huwag namang kapituko sa pwesto. Naniniwala ba kayo, mga tol? Matanong ko lamang kayo. Kung kayo po'y naniniwala na kapituko sa pwesto, ito pong si Alan Peter Cayetano, mag-participate po sana kayo dyan sa comment at sa chat area. Mag-type po kayo ng 1 kung sa paniniwala ninyo, kapituko sa pwesto. Itong si Alan Peter Cayetano, type 1 kung kapituko sa pwesto si Alan Peter Cayetano, at type 2 naman kung kayo po'y naniniwala na siya'y naninindigan lamang para sa konstitusyon. Katulad po ng nakagawian, lagi kong nakikita ang pagkadismaya ng mga manonood natin kay Alan Peter Cayetano, kaya ang response po ninyo ay generally number 1. Merong iisang piraso number 2. Siguro tagahanga yan ni Alan Peter Cayetano, ano? Ibig sabihin, majority ng manonood sa atin so far, mahigit sa 1,000, naniniwala na kapituko sa kapangyarihan si Alan Peter Cayetano. Basahin ko na po ang balita. Yan ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang hinga ng mensahe para kay Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng usapin sa liderato sa Senado. Sa panayam sa DZBB, sinabi rin ni Castro na ang Gatchalian Block lamang sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Maraming nagsasabi, ayon kay Yusek Claire, na huwag namang kapituko sa pwesto. Ngayon po, ang kailangan ng bayan ay ang totoong leader, totoong public servant. Hindi sisilbihan ang sarili, hindi sisilbihan ang interes ng mga kaalyado. So, siguro ngayon ang tamang panahon na magpakabayani siya. At in particular, syempre, sinabi po ni Undersecretary Claire Castro sa interview na yon, at dito sa interview din po ng DZMM na ating pong gagamitin maya-maya lang ng bahagya, na ang kinikilala po ng Malacanang na liderato po ngayon diyan po sa Senado ay walang iba kung hindi ito pong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa balita din po ng GMA News, nire-recognize lamang po ng Malacanang ang Win Gatchalian-led Senate Block, ayon po kay Undersecretary Claire Castro. Pakinggan po natin, ito pong naging interview po sa kanya ng DZMM kanina. Ito. Kung pwede ko pong basa. Ulitin po natin.
Opo, gusto lang naming pag-usapan po ito nga po mga nangyayari sa Senado. Although hiwalay na sangay ang executive, ang Malacanang sa Senado. Pero kahapon po ang pinakabagong lumutang na mga pahayag, si mismong Senator Alan Peter Cayetano ay mayroon pong akusasyon sa Malacanang. At kung pwede ko pong basahin, inaakusahan niya yung Malacanang pati yung mga kaalyado daw po na nanggugulo sa Senado. Kaya nauwi daw po sa deadlock yung liderato ng Senado. Ano pong pahayag niyo dun, ma'am? Alam nyo, lahat na siguro ng kasalanan, ipapahid lagi sa Malacanang, at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin noong May 11, hindi naman Pangulo ang nanggulo sa Senado. At that time na nagkaroon ng putukan, sino ba nag-utos na mag-aresto at mag-lock and load order? Diba? Sino ba yon? Sa Pangulo ba galing yon? Nung nagkaroon ng pagputok, pumunta sa kung saan nandoon ang isang NBI agent, kasi isang kasamaan medyo nasa baba na, nag-iisa. Nakita natin ang harang pa ng silya para walang makalabas sa pintuan na yon. Pero sino ba ang nagbukas? Hindi ba yung mga tauhan ni General Aplasca sa utos na rin o sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano? So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo o sa Malacanang? So lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. At sino ba naman nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang nun ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon noong June 3. Bigyan ko kayo ng background sa mga binabanggit na sitwasyon. Ito pong si Undersecretary Claire Castro dito para sa kaalaman na rin po ng lahat. Bagamat alam ko kung kayo po ay nakatutok dito sa ating programa at sa mga balita, kabisado nyo na po ito. Pero marapatin po nating ulitin yung mga naging kaganapan simula po nung May 11. Isa sanang regular na sesyon lamang po iyon, Lunes, May 11, pero nagkaroon po ng malaking pagbabago sa Senado. Hindi lamang po sa liderato nito, kung hindi sa persepsyon at paningin nga po ng tao kung anong klaseng institusyon ang Senado. Bakit? Kasi nung May 11, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, simula po nang nagtago itong si Bato de la Rosa sa huling linggo ng Oktubre 2025, 6 na buwan po siyang hindi nagpakita sa publiko, partikular sa Senado. Hindi po ito pumapasok. Pero alas 3 ng hapon, nang tumindig na po itong si former Senate President Tito Soto noong mga panahong iyon, sinabi ni Alan Peter Cayetano nang walang kortesiya sa nakaupong Senate President na meron na po silang numerong 13. Kasi ang nakagawian sa nakalipas po na panahon, kahit nagkakaroon ng kudita, bago pa tumindig sa tayuan o upuan ang isang Senate President, ipinapaalam na kagad na meron ng sapat na bilang ang minorya at mapapalitan na siya. Kaya kortesiya na lamang po yon na hindi po nila ibinigay kay Tito Soto. Ginulat nila si Tito Soto and the rest of the majority before na meron na silang 13 bilang, sapagkat ayon kay Peter Cayetano, pumasok na itong si Bato de la Rosa. At ganun nga po yung nangyari. Nandoon na si Bato de la Rosa pero isa pong napakalaking kahihiyan ang nangyari. Bakit? Kasi nung mga panahong iyon, iseserve din sa kanya ang warrant of arrest at instead na mag-yield sa mga otoridad, partikular sa dalawang lady agents ng NBI, tinabig ito ni Bato de la Rosa at nagtatakbo. Nagkandara pa po ito
sa partikular sa hagdan at nagdulot pa ng pagkasugat ng kanyang daliri. Ang masakit pang kasinungalingan na ipinakita nitong si Bato de la Rosa nung unang hindi pa nabubuko, di ba? Pinalabas niyang nakipagpunong braso siya sa mga NBI kaya nagdulot ito ng sugat sa kanyang mga kamay. Pero kinalaunan, napag-alaman na ang pagkakasugat ng kanyang kamay ay ang kanyang pagkakadapa doon po sa hagdan. Sa madaling salita mga tol, nagkaroon ng pagbabago sa leadership ng Senado at walang kinalaman po doon si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang balak ni Alan Peter Cayetano at hindi po totoo na si PBBM o ang Malacanang ang may kagagawan ng kaguluhan noong March 11. And then, back to work. No? Pero instead na mag-focus sa pagtatrabaho itong mga noon ay naging majority na sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, mas nag-focus sila ngayon sa pagbibigay ng proteksyon dito kay Bato de la Rosa. Nagkaroon ng iba't ibang pagtatalo, no? Hanggang sa dumating yung punto noong May 13 ng gabi, nagkaroon po ng putukan dyan sa Senado. At sino ang may kasalanan? Hindi po ang NBI, kundi ang Sergeant at Arms at USAA sa pamumuno ni Mau Aplaska na meron pong, syempre, meron pong permiso dito po kay noon ay nakaupong Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-create po ito ng malaking iskandalo sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas at sa Senado. Nagkaroon ng kaguluhan putukan sa Senado mismo. No? At hindi pa doon natapos ang mga kahihiyan sa pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Pasado 2:00 ng madaling araw, May 14, yung kanilang binigyan ng protective custody na si Senator Bato de la Rosa ay naglahong parang bula, nakatakas. Kinalaunan na pag-alaman na ito'y nakuha na ng CCTV at kasama niya si Senator Robin Padilla at kinumpirma naman ito ng huli. In fact, si Robin Padilla pa ang nagmaneho sa kanya palabas ng Senado. Hindi pa doon natapos ang mga nakakahiyang pangyayari diyan po sa Senado. Instead na magbalik na sa pagtatrabaho, nag-inarte pa yung isang senador na nagngangalang Pia Cayetano at ang hangad ay kamustahin siya. And worse mga tol, noong June 1, nang inaaresto na itong si Jinggoy Estrada, muli na namang ipinakita ni Alan Peter Cayetano ang pagpoprotekta hindi po sa kapakanan ng bansa ng mga Pilipino kung hindi sa kanyang kasama, si Senator Jinggoy Estrada. Tinangka niya pong pigilan ang pagseserve ng warrant of arrest sa pangunguna ni DILG Secretary John Vic Remulla. At ang ginawa pa nito, instead na makatapos maaresto si Jinggoy Estrada, ay bumalik na sa sesyon, sumama pa ito kasama ng ibang mga senador sa Camp Crame at hindi na sila bumalik doon sa sesyon o sa plenaryo. Wala man lang kortesiya na ipaalam kahit man lamang sa minority leader na si former Senate President Tito Soto na sila po ay hindi na babalik. Bagkos ipinost pa ito sa Facebook at doon pa sila nanawagan ng pagboboykot kasama ang minority. Tingnan nyo kung gaano kawalang hiya itong tao na ito na si Alan Peter Cayetano. And then hindi pa doon natapos. June 2, muli pong nagboykot. June 3, muli pong nagboykot. Bakit? Kasi alam nila na wala na sa kanila ang bilang. At kapag pumasok sila, magkakaroon ng quorum. Akala nila 11 lamang ang minority. Pero salamat kay Senator Chis Escudero, mukhang naihipan ang isipan, nahipan ng hangin, ika nga, at nagbago. Ano? Hindi naman natin kinakalimutan yung kanyang pananagutan o mga akusasyon laban sa kanya. Ibang usapin yon. Pero dito, pinapasalamatan natin siya sapagkat siya yung naging dahilan para makabuo ng quorum na 12, makabuo ng 12 at magresulta sa isang quorum at doon magkaroon po ng business ang Senado sa kauna-unahang pagkakataon sa buwan po ng Hunyo. No? At doon binakante lahat ang mga posisyon including the Senate presidency. At since then, wala nang ginawa itong si Alan Peter Cayetano kung hindi manggulo ng manggulo. Pinakahuli, yung live selling niya kahapon. Balik po tayo
dito po kay Undersecretary Claire Castro? 3 araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. 3 araw silang hindi nagtrabaho. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis? Tama ba naman iyan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado? Nabanggitin nyo kanina, Yusek, na parang kung lahat ng maaaring gawin ay pwedeng gawin ni Senator Cayetano para makakapit doon sa kanyang posisyon. Sa paningin po ng palasyo, ano kaya yung dahilan? Bakit parang gano'n na lamang din po ka-aggressive si Senator Cayetano na ipaglaban yung kanilang block, yung kanyang pagiging Senate President at para ipahit o isisipa sa Malacanang yung mga nangyayaring gulo? Attitude siguro? Kasi hindi ito unang beses. Hindi ito unang beses. Ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung saan ganyan din. Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit ma-term sharing, kahit may usapan na. Kapal na May mukha. usapang lalaki. Sabi kasi ni Montulfo, Undersecretary Claire Castro, hindi naman daw po lalaki ito si Alan Peter Cayetano kung hindi bading si Ramon Tulfo nagsabi niya na, hindi ako balikan niyo post ni Ramon Tulfo, sinabi ni Ramon Tulfo na ang bading pinipigil ang arestuhin ang isang bading. Dapat lalaki ang usapan. Ayoko naman, wala tayo issue sa gender sensitivity issue dyan. Pero ibig sabihin, colloquial, palabra de honor. Pag sinabi natin usapang lalaki, dapat to pa rin. Diba? Yan yung kasabihan So, hindi natin alam, nasaan na yung usapang lalaki noon. Opo. So, walang katotohanan, ma'am, na yung 11 daw, yung former minority group, ay kakampi ng Malacanang. Kasi nag-ano rin siya kay Senator Sherwin Gatchalian na huwag siya magpagamit sa Malacanang po. Sabi ni Senator Cayetano. Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat tumarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan. So, how do you think, ma'am, na pwedeng maresolba itong impasse sa Senado? Dahil talagang iginigiit po na magkabila na sila yung legitimate na bloke sa ngayon. Siguro, una-una, syempre, nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala. Opo. At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi lang senador, 4 na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pansarili. Hindi naman kapanipiniwala na nag-iisti ka sa posisyon dahil lang sa bayan. Pansarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili. Ang iginigiit din kasi, ma'am, ni Senator Cayetano, 13 ang kailangan para magpalit ng Senate President ng pro tempore, hindi yung 12 nung bloke ni Senator Gatchalian. Ano po ba talaga, as a lawyer, ma'am, ano ba talaga ang laman ng batas? Kasi iginigiit nila tong Avellino versus Cuenco, na yung majority lang ang kailangan mo, since 22 lang ang senador, ang majority ngayon is 12, which is nasa Gatchalian block. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano at ni Senator Loren Legarda, 24 pa rin dapat yung bilang. So 13 dapat yung number. Okay, ganito yan Okay, sabihin natin, halimbawa lang ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw ang dalawang senador. So, lalo-lalo na yon hindi na marireach yon, di ba? Kasi wala na. So, anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avellino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, ang sabi sa Avellino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador beyond
Senate coercive reach, ibig sabihin hindi mo agad-agad matatawag. So, ang bibilangin ay yung available lang ng mga senador. Paano ba yung beyond Senate's coercive reach? Kapag sinabi na hindi mo agad mapapatawag, halimbawa, nasa abroad, on that day, di mo yan pwede mapatawag on that day. Bakit? Na wala ka sa bansa. Pangalawa, yung detenado, yung detained, madali mo ba mapatawag yan anytime? Hindi. Bakit? Sila ay hawak ng korte. Dapat ka pang mag-file ng motion para i-allow ang isang tao na makalabas. Yung nagtatagok, hindi makita, kahit puntahan mo sa bahay, kahit tanungin mo lahat ng kaibigan at kamag-anak, hindi makita. Kaya mo bang tawagin yun anytime? So, saan tayo bibilang? So, pag dalawang ito, si Senator Jinggoy at si Senator Bato, ay hindi talaga makakapunta kahit anong gawing patawag mo. Ilan ang bibilangin mo? 24? So, lahat na lang ng transaction sa Senado ay hindi makakakilos dahil kailangan 24 ang base. Ang recognized base number ay dapat 24. Hindi iyon ang nais ng konstitusyon at hindi rin yun ang sinasaad ng kaso ng na sinagawa na desisyon dito sa Abilino versus Cuerpo. So, dapat maging practical. Paano kung talagang umalis sila intentional lumabas ng bansa? Hindi na makakakilos ang Senado dahil lumabas sila ng bansa. Dapat doon. Saka, tandaan natin, 2015, panahon ni Senator Franklin Drilon, ginamit na to. Nandoon yung dalawa, si Senator Cayetano, Alan, and Peter. Tumutol ba sila? Kasama din si Senator Loren Legarda. At sa puntong ito mga tol, basahin ko lamang yung iba pang kaugnay na balita nito. Unahin natin yung hamon ni former Senate President Coco Pimentel. Isa siya doon sa 4 na binanggit na former Senate President na nagsalita at nananawagan na magtrabaho na ng maayos itong mga senador. Siya, former Senate President Franklin Drilon at yung dalawang kasalukuyang senador po natin na si Mig Zubiri at saka si Tito Soto. Sa balita po ng Philippine Star, hinahamon ni former Senate President Aquilino Pimentel III yung paksyon, yung grupo nitong si Senator Alan Peter Cayetano na dumalo sa isang special legislative session, 100% attendance, at settle the chamber's leadership dispute through a formal floor vote rather than resorting to boycotts. Agree. Kung talagang sa tingin mo, Alan Peter Cayetano, meron ka pa rin bilang, di magpakita na lamang kayo kung magkaroon ng special session ngayong sine die adjournment ang Kongreso. At sa puntong ito, basahin po natin yung panulat ni Attorney Edwin Lasierda or former Secretary Edwin Lasierda. Ipatagalog po natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat kung ano po ang ibig sabihin. Translate in Tagalog. Ayan, babasahin ko po sa wikang Tagalog as translated. I'm sorry. Ni ChatGPT, bakit hindi mabuksan? Ayan. Ulitin natin. Ito po, again, ay panulat ni Edwin Lasierda, Senator Alan Cayetano. Magbitiw at tapusin ng maayos. Sang-ayon ako sa posisyon ni Senador Frank Drilon na may umiiral na presumption of regularity sa deklarasyon na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang dating posisyon ni Senate President Alan Cayetano. Alam ito ni Alan, kaya hindi siya dumudulog sa Korte Suprema upang questionin ang kanyang pagpapatalsik sa pwesto. Sapagkat sa pinakapuso ng pinakabagong kudita sa Senado ay isang realidad na higit pa sa usapin ng quorum, proseso o mga teknikalidad ng parlamentaryong patakaran. Ang tunay na issue ay kung sino ang may sapat na bilang upang kontrolin ang Senado. At kahit ipagpalagay pa natin na pabor kay Alan ang magiging pasya ng Korte Suprema, ano ang susunod? Sa unang araw ng sesyon,
maaari na namang magkaroon ng motion na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Sa pagkakataong iyon, mayroon ng 13 boto. Ang katotohanan ay ang kapangyarihan sa isang parlamentaryong institusyon ay nakabatay hindi sa titulo, kundi sa bilang ng mga sumusuporta. Sa katunayan, maaaring mas maagang maresolba ang usapin kung tatawag ang Pangulo ng isang espesyal na sesyon ng Kongreso. Kung 10 boto na lamang ang hawak ni Alan at kung totoo ang mga ulat na maaari pa siyang mawala ng isa pang taga-suporta, ano pa ang batayan upang igiit niyang siya pa rin ang Senate President? Ang mas malaking aral para kay Senador Alan Cayetano at para sa buong bansa ay ito. Sa isang demokrasya, mas mahalaga at mas malaki ang mga institusyon kaysa sa ambisyon ng sinumang lider. Walang posisyon na pag-aari ng kahit sino. Ang bawat katungkulan ay hawak lamang hanggat nananatili ang tiwala ng mga taong may kapangyarihang magkaloob nito. Ang pagiging lehitimo ay hindi nanggagaling sa pagkapit sa pwesto. Ito ay nagmumula sa pagpapanatili ng tiwala ng mga taong may kapangyarihang pumili ng kanilang mga pinuno. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang mga demokratikong institusyon. Dumarating at umaalis ang mga lider, ngunit dapat magpatuloy ang mga institusyon anuman ang kapalaran ng sinumang tao. Kapag nawala na ang mga numero o suporta, kalaunan ay mawawala rin ang titulo. Ang pinakamainam na hakbang ngayon ay hindi ang pahabain pa ang tunggalian, kundi tanggapin ang pasya ng nakararami. Kaya nakikiusap si Edwin Lacerda, Senador Alan Cayetano, hayaan mong umusad ang institusyon. Magbitiw ka na at tapusin ito ng maayos at malinis. Yan po ang pakiusap ni Attorney Edwin Lacerda para po kay Senador Alan Peter Cayetano. Pero anong ini-expect natin? Hindi yan bibitiw, kapituko nga, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Kaya ang nakikita akong dahilan na lamang dito mga tol para matapos once and for all ang problema na ito, pagka may bumaligtad pa sa grupo ni Alan Peter Cayetano, which mukhang mangyayari na sa mga susunod na pagkakataon. Ano? Kung hindi man, magbabalik naman ng sesyon. Whether yan ay sa ika-4 na Lunes ng July bago magsona ang Pangulo, at doon, sigurado, magkakaroon ng proper quorum at sigurado, magkakaroon muli ng deklarasyon sa pagbabakante ng mga posisyon kung pilit na igigiit nitong si Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon. Pero mukhang mahihirapan na po yan mga tol. Kasi de facto acting Senate President, ito pong si Sherwin Gatchalian, meaning siya na po yung kinikilala ng mismong Senado, ng mga empleyado nito, ng Malacanang, ng ehekutibo, ng counterpart nila na House of Representatives at ng Civil Service Commission at ng napakarami pang mga Pilipino. Balik po tayo dito kay Undersecretary Claire Castro. Hindi naman sila tumutol. Sa aking pagkakaalam, nandoon si Senator Ligarda. So, tumutol ba sila? Meron ba naging question? Itinakbo ba nila to sa Supreme Court? Hindi. Tinanggap nila to. Sabi ni Senator Franklin Drilon at ni Senator Gordon, ito yung ginagawa, ito yung practice. Ito yung normal na transaction ginagawa nila. So bakit sila ngayon magkakaroon ng question? Dahil hindi pabor sa kanila? Opo, yun nga ma'am, kung may president na palang ganun before, na sinang-ayunan naman pala ni na Senator Cayetano yung paggamit ng Avelino versus Cuenco na decision, bakit kaya this time parang kabaliktaran, hindi nila ina-acknowledge or at least hindi nila sinasite yung instance na yun? Siyempre, kung ano yung conveniente sa kanila, yun ang gagamitin nila. At yung hindi pabor sa kanila, i-ignore nila yan. So sabi nga natin, hindi to first time nangyari kay Senator Alan Cayetano. Lumalabas na may pattern sa kanya. So, oo naman yun. So yun na lang siguro yung kasagutan, maliwanag naman. Kung ano yung mga... sabi nga ni Rodrigo Duterte mismo dati na dengoy sila eh. 'Di ba? Naalala ninyo yun? Nung
sila ay pinagkasundo ni Rodrigo Duterte para sa isang term sharing agreement sa speakership diyan po sa House of Representatives. Maghahati na unang bilang speaker si Alan Peter Cayetano at susunod itong si Lord Alan Velasco. At nung turn na ni Lord Alan Velasco, ayaw nang bumitiw sa pwesto nitong si Alan Peter Cayetano. At ano ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Alan Velasco? Na-denggoy tayo. Oh, nagalit si Rodrigo Duterte dito kay Alan Cayetano. Kaya napilitan siya. Alam mo naman, pag nagalit si Rodrigo Duterte, tapos ka. Di ba? Napilitan si Alan Peter Cayetano na magbitiw. At sa isang live streaming, inanunsyo niya yon. O gusto niyong panoorin? O hanapin ko lamang muna, patuloy muna natin pakinggan si Undersecretary Claire Castro dito. Nagawa niya na at maaari niya pang gawin. Pero ma'am, as far as you know, tama ba na i-declarang vacant din yung pro tempore saka yung Senate President position? Kasi dapat 13 votes ka raw eh. We understand yung quorum, pwede yung 12 lang, pero yung dapat 13 daw para sa Senate President at pro tempore ang bilang ng kabila. Bago yan, eto po, no? Nung nagalit na si Rodrigo Duterte, wala na siyang nagawa, kaya dapat bumitiw na siya sa pwesto. Eto yung ginawa niyang live. Nang sinasabi niya, nag-file siya ng irrevocable resignation. Unang magpasalamat sa ating mahal na Pangulo. As I have committed to you, I will help your administration. I will respect your leadership. There are no good leaders without good followers, so I am a good follower. I'd like to thank you, and the family would like to thank you from the bottom of our hearts, from the experience of being your vice presidential candidate, from the experience of fighting for your battle against drugs and crime and corruption in the Senate, even the time... Ngayon, pinaalala ko lang sa inyo mga tol, na talagang kakapit tuko sa kapangyarihan itong si Alan Peter Cayetano hanggat kaya niya. Pero siyempre, darating yung punto na hindi niya nakakayanin katulad nung nangyari sa panahon ni Rodrigo Duterte. Di na siya kinampihan eh. Nagalit na nga di umano si Rodrigo Duterte sa kanya. Kaya ito, inanunsyo niya ang kanyang tinawag na irrevocable resignation. Pero malamang sa malamang hindi niya gagawin ngayon yan kasi hindi naman po ganun si Pangulong Bongbong Marcos na nakikialam sa Senado. Pero kung mayroong kaunting hiya sa balat itong si Alan Peter Cayetano, knowing na wala na ang numero sa kanya, dapat nagkukusa na ito katulad ng panawagan ni Attorney Edwin Lasierda. Balik tayo sa pakikinig dito po kay Attorney Claire Castro. Okay. Maliwanag naman sa Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all members. Okay? To elect, hindi naman to remove. Diba? So in other words, yung quorum na yon pwede magsagawa ng transaksyon. Pero sinusunod pa rin nila sa pag-elect na Senate President ay dapat 13 base sa 24. Pero kung ako tatanungin, kung ako personal, dapat ano pa rin kung beyond Senate coercive breach, dapat kung ano lang talaga ang pwedeng numero, kung ano yung recognized number, base number, kung sino available. Let's say, halimbawa lang, again, Yes. wala yung dalawa, kinuha na ni Lord. Diba? So, ibig sabihin, forever, dahil sa numerong yan, mahihirapan sila magkaroon ng quorum, magkakaroon sila ng pagboto para sa president. Well, anyway, siguro kung makakakuha sila ng mas maraming 13, pwede pa rin. But still, hindi pwede magkaroon ng deadlock. Diba? Oo. Na hindi tayo pwedeng kumilos. Okay. So magkaiba yung kailangan for the removal and the election. Yes, maliwanag naman sa Wala nang pagtatalo dyan eh. No? Na hindi makakapag-elect ng panibagong Senate President kung walang 13 bilang. Pero ang rules ng Senado pwedeng i-waive. As simple as that. By the majority. No? Not of all its members kung hindi sa pamamagitan ng isang quorum. Ngayon, kung kina-question nyo ni Alan Peter Cayetano, isa lang ang makakasagot doon. Korte Suprema. Dahil ang presumption of regularity nasa business ng Senado. Kapag ka nagtatrabaho ang Senado, pinipresume nito
na tama ang kanilang ginagawa. Kung sa tingin mo hindi tama na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon, sa Korte Suprema ka lumapit, Alan Peter Cayetano, hindi sa live selling mo sa FB. At syempre, kaugnay po ng mga pangyayari dyan sa Senado, i-share ko na lang din po sa inyo na si Senator Erwin Tulfo ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa kanyang mga nasabi kamakailan. Ito ay partikular doon sa kanyang pagkukwelyo. Pagkukwelyo sa mga senador na magsasagawa daw po ng hearing. Partikular itong si Alan Peter Cayetano. Sa kanyang Facebook post kanina, ito po yung sulat ni Senator Erwin Tulfo. Basahin ko po. Sa aking mga kapwa senador, tama na ang pagkakawatak-watak. Trabaho na lang tayo. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyong aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbibitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humihingi rin siya ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan natapos ang sesyon nang hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Kaya nananawagan siya sa kanyang mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada, magkumare o magkumpare. Kaya trabaho na lang daw sila. Magbalangkas na ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad ng walang kinatatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsasama-sama ng kanilang lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito ng pagsubok, itabi nila ang personal na interes. Ipanalo nila ang Pilipino, magkaisa silang mga senador para maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Yan po ang panulat ni Senator Erwin Tulfo na humihingi ng paumanhin sa kanyang mga kasama kaugnay po ng kanyang mga naging pananalita sa nakalipas po na araw. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Si Alan Peter Cayetano hanggang ngayon pinagpipilitan na siya po ang Senate President. Muli ko po kayong tatanungin mga tol, kapit tuko ba sa kapangyarihan si Alan Peter Cayetano? Kung kayo po'y naniniwala na siya'y kapit tuko, mag-comment po kayo ng 1. Kung kayo po'y naniniwala na hindi naman siya kapit tuko, kundi pinagtatanggol lamang ang saligang batas, mag-comment po kayo ng 2. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.